Sa may bandang dulo ng isang lumang baryo, may isang malaking bahay na laging binabalot ng kaluskos, dasal, at mahinang pagyak tuwing hating gabi. Ayon sa matatanda, bago pa itinayo ang bahay, may nakatayo roon na isang kumbento, at isang madre ang misteryosong naglaho bago pa ito tuluyang nasunog sa hindi malamang dahilan. Hanggang ngayon, may babaeng nakaputing belo raw na naglalakad sa mga pasilyo kapag patak ng alas 12. At dito nagsimula ang bangungot ni Lara. Lumipat ang pamilya ni Lara sa bagong bahay matapos itong bilhin ng mura. Malaki, malamig, at may mga lumang kahoy na tila palagi nang naninikip ang hinga. Pero hindi sila naniniwala sa mga kwento-kwento. Unang gabi pa lang may napansin na si Lara. Habang nag-aayos siya ng gamit sa kwarto, narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na pagbulong mula sa dingding. "Bakit ka nandito?" Napalingon siya. "Ma? Dad?" Walang sumagot. Ang ilaw ay mahina at kumikislap. Sa sahig, may bakas ng dating mamahaling sahig na tila nagkaroon ng paso, parang sinindihan ng kandila sa isang lugar sa loob ng matagal na panahon. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal, tinanong niya ang magulang. "Ma, may nakatira ba dito dati bago tayo?" Nagkatinginan ang mga magulang. "Marami," sagot ng tatay. Pero wala namang nagtagal. Hindi na siya nagtanong pa. Pero pagsapit ng gabi, hindi na siya nakatulog. May tunog ng mga yabag sa pasilyo, mabagal, pino, at may tunog na parang lumang sapatos ng madre. Tok tok tok. Lumabas siya ng kwarto. Walang tao. Pagbalik niya sa kama, may amoy na ng nasusunog na kahoy at insenso. Habang nag-ikot si Lara sa likod bahay, may nakita siyang maliit na lumang kahon sa ilalim ng lupa, tila bagong nahukay ng aso nila. Binuksan niya yon. Isang itim-puting litrato ng ilang madre, nakahanay. Ngunit isa ang agad tumayo sa larawan, isang madre na hindi maayos ang mukha, parang nawarak o nakamot ng kung ano. Sa likod ng litrato may nakasulat na, "Soror Clarissa, huling linggo bago ang sunog." Kinilabutan si Lara. Naramdaman niya ang biglaang lamig ng hangin sa batok. "Lara ni." Mahina. Malapit. Parang mismong nasa likod niya. Paglingon niya, wala naman. Pero ang larawan basa na ng luha. Kinagabihan, habang tulog ang buong bahay, may narinig siyang paglalakad sa labas ng pintuan ng kwarto. Tok tok tok. Huminto sa tapat ng kwarto niya. Tok. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Wala namang hangin. Sa dilim, may hugis ng babae na nakaputing belo. Hindi makita ang mukha. At sa sahig, sa mismong ilalim ng ilaw, may nahulog na rosaryo, itim na itim. "Hindi kayo dapat nandito," bulong ng nilalang, paos, parang nagmumula sa lalamunang puno ng abo. Napasigaw si Lara ngunit walang lumabas na tunog. Parang may humawak sa leg niya, malamig at nanginginig. Nang makagalaw siya, bigla ring nawala ang aparisyon. Naiwan lang ang amoy ng nasusunog na papel. Sa takot, hinanap ni Lara ang barangay record tungkol sa lumang kumbento. Doon niya nalaman ang nakababalisang detalye. Nasunog ang kumbento 35 taon na ang nakalipas. Nawawala ang isang madre, Soror Clarissa. Huling nakita, may hawak na rosaryong itim, umiiyak, at tila nagtatago. Nabalitaan na may kakaibang pagtulong raw itong madre, binabantayan ang mga batang posibleng mapahamak pero minsan, sumusobra raw ang paglingap. Kumirot ang dibdib ni Lara. Bantay ba siya? O sumpa? Dumating ang gabi ng Biyernes, ayon sa lokal na albularyo, ang araw raw na pinakamalakas ang mga ligaw na kaluluwa. Hindi makatulog si Lara. Hindi rin siya mapakali. Sa salamin ng kwarto, biglang nagpakita ang anyong usok ng isang babae, nakaputing belo, may paso sa kaliwang pisngi, at walang mata. "Lara, tulungan mo ako eh." Ang boses ay may pagmamakaawa, pero puno ng puot. Mula sa likuran ni Lara, may kamay na humawak sa balikat niya, malamig, parang yelo. Pagharap niya, ang madre. Nakatayo. Nakatingin sa kanya kahit walang mata. Hawak ang itim na rosaryo. "Isoli mo ang akin." Nabitiwan ni Lara ang kahong pinaglagyan ng rosaryo. Pero nang tumingin siya ulit, nag-iba ang mukha ng madre. Nag-alab ang katawan nito, parang muling nasusunog. Narinig niya ang sigaw ng daan-daang nagdarasal. Pumutok ang ilaw. Tumakbo si Lara palabas ng bahay. Paglingon niya, may anino ng madre sa bintana ng kanyang kwarto, nakatitig pa rin.
Lumipat ng tirahan ang pamilya ni Lara makalipas ang 1 linggo. Hindi na bumalik sa lumang bahay. Ngunit may mga bagong nakatira ngayon. At tuwing hating gabi, may nakakarinig daw ng rosaryo na humahampas sa sahig, mabagal, paulit-ulit. Tok tok tok. At isang tinig na malumanay, pabulong, at galit. Bakit kayo nandito?